Hindi na lang text at tawag ang pakinabang ng mga cellphone ngayon dahil sa mga smartphone, pwede nang mag-internet anumang oras, bukod pa sa mga application o apps na pwedeng gamitin. Pero kung sobra-sobra na raw ang paggamit nito, maituturing na raw ito ngayong addiction. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, may kasabihan nga anumang bagay na ginagawa ng sobra ay nakakasama at lumalabas na hindi immune dito ang teknolohiya, partikular ng nauusong smartphone. Ang sobrang pagkahilig dito ay tinuturing na nga ng ilang eksperto bilang isang behavioral addiction, bagay na kailangang pagtuunan ng pansin, lalo pat halos lahat na yata ay nagmamay-ari na ng smartphones. Aminado si Reg Ramos, isa siyang smartphone addict. Pero ang kanyang pagkahilig sa smartphones at iba pang high-tech na gamit, nagsimula bago pa man mauso ang mga ito. Sinabihan nga ako ng girlfriend ko noong time nun, ano ba, nanood tayo ng sine, hawak mo ba rin yung telepono mo? And this was way back in 2001 na hindi pa uso yung mga smartphones noon. Sa tindi ng pagkahilig ni Reg sa mga smartphone, 3 hanggang 5 ang dala-dala niya araw-araw. Maya't maya chinecheck niya ang mga ito. Tinitingnan kung may bago siyang text, email o message sa social media. May mga pupuntahan ako, wala akong signal. Habang tumatagal na wala, doon ako kinakabahan. Dahil sa hilig ni Reg sa smartphones, naging eksperto na siya rito. Kilala na nga siya sa online community na isa sa mga pwedeng tanungin tungkol sa mga pinakabago, pinakamaganda at pinaka-practical na smartphone. At libre niya itong ginagawa. Ayon sa isang tech expert, maaari kang matawag na addict sa smartphones kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. Una, nagche-check ka ba ng telepono kahit di siya tumunog? Pangalawa, pag nakita mo na wala kang bagong message, hinihit mo kaagad yung refresh button ng telepono mo. Paliwanag ni Art Samaniego, may kakaibang saya kasi ang hatid ng interaksyon ng isang smartphone user at kanyang gadget. Kaya naman hindi katakatakang hindi mabitawan ng mga smartphones addict ang kanilang telepono. Meron siyang tinatawag na psychoactive feature o function na nakikita natin. Yung psychoactive, ibig sabihin nun, nagiging masarap ang pakiramdam natin pag chine-check natin halimbawa yung mga telepono natin. Sa Singapore, hinihikayat na ng mga psychiatrists ang kanilang gobyerno na kilalanin ang panganib ng addiction sa smartphones at internet. Dumadami na raw kasi ang nagkakaproblema sa kanilang trabaho, pamilya at personal na buhay dahil sa pagkahilig sa mga ito. Sa China, may 300 treatment centers na para sa mga smartphone at internet addicts. Hindi nalalay ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Ilan sa mga nagpapatingin sa child and adult psychiatrist na si Dr. Ranoy, ganito rin ang problema. There's a thin line, no, between what is normal at saka what would be considered as a disorder already. You are neglecting other functions, no, just to have this. No? Kaya parang ang preoccupation mo is to that gadget. At tulad sa substance addiction, hindi umano dapat ipagwalang bahala ang addiction sa smartphones at internet. Malaki daw ang role ng mga magulang at kasambahay para masolusyonan ito. Ano ba yung monitoring na ginagawa? Sila ba yung nagdi-dictate ng kanilang time, no, consume for this internet, for this cell phones, no? Kasi there are parents that would say hanggang dito lang. Jessica, ayon sa nakausap natin si Reg Ramos, dahil nga aware na siya na sumusobra na yung kanyang pagkahilig sa smartphone, ay unti-unti na raw niyang binabago yung kanyang kaugalian patungkol dito. Halimbawa, kapag kumakain, as much as possible, nakatabi na lang yung kanyang telepono. Isang malaking irony, sabi nga nakausap nating tech expert, kung kailan nauuso yung social media, nagiging anti-social naman yung marami dahil hindi na nag-uusap ng personal at harapan yung mga tao. Kaya naman, ang ilang bars sa Malate, Jessica, imbis na mag-offer ng free wifi, sila raw ay wifi free. Ibig sabihin ay wala silang libreng internet para mapuwersa yung kanilang mga parokyano na magkwentuhan sa halip na mag-internet na lamang. Jessica? Curious ako dun sa rehab sa China from digital addiction. Paano kaya nila nire-rehab, no, yung mga addict na sa smartphone at iba pang gadget? Jessica, sa ating pagkakaalam, may tulad din yan ng substance abuse. Wini-weigh nila yan. Ibig sabihin, hindi mo naman po pwedeng mag-cold turkey. Kumbaga, kailangan natatanggalin ka agad yung paggamit ng smartphones. Unti-unting tinatanggal yan hanggang sa hindi na sila maging dependent sa smartphones at mga gadgets sa mga ito. So unti-unti yan, hindi yan po pwedeng biglain dahil magkakaroon pa rin ng craving. Tulad nga ng sinasabi nila, yung psychoactive effect
ay katulad din ng substance abuse at kapareho yan ng behavioral addiction, Jessica. At bukod dito no sa digital addiction o smartphone o gadget addiction, Rafi, may iba na ring health problem dahil sa paggamit natin ng gadget. For example, alam ko, maraming bata ngayon may problema na sa mata dahil sa katititig sa iPad o tablet. Tayo na panayang gamit ng gadget at computer, marami sa atin may carpal tunnel, may mga problema sa kamay, etc. Yun na nga, Jessica, ay mula dun sa behavioral problem na nagkakaroon na ng physiological problem. Yung mga tao nagkakaroon ng stiff neck, for example, dahil sa kakatungo at para magbasa ng messages sa smartphone. At kuminsan ay nadidisgrasya dahil hindi na tinitingnan yung kanilang dinaadan. At isang problema para ngayon, Jessica, ay ginagawa ng babysitter yung mga iPad at ibang mobile devices. Kung noong 1980s, television yung ginagawang babysitter. Ngayon, mga smartphones na at mga iPads yung ginagawa. So, may masamang epekto rin yan sa mga bata, bagay na dapat kontrolin ng mga magulang. Naisip ko lang, kailangan natin ngayon ng app para kontrolin ang ating mga sarili sa pagka-addict sa gadget o mga smartphone. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.